Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat na binigyan mo kami ng panibagong umaga na alam naming pinuno mo na agad ng iyong pagmamahal, ng iyong presensya at ng iyong pagpapala. Nawa, sa umagang ito ay gabayan mo kami sa aming pagbubulay-bulay na iyong mga salita na maintindihan namin ang mga gusto mong maipahayag at may sa buhay namin ang mga bagay na ito. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pong pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Bilang 21 verses 4 to 5 na may pamagat na Israel provoked by the difficult journey. So ating pong basahin ang mga bersikulo na ito. Verse 4, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ng Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses. Inilabas mo kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito. Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain na ito. From here, we can see na dahil yung mga tao, the people of Edom, refused the Israelites na padaanin sila dun sa lupain nila, they had to change plans. They had to change directions. And yes, God promised the land of Canaan, but we can see na they're going through a tough time or a tough challenge that will actually test them. And yun sa verse 4, sinabi that they were discouraged because of what happened. And because of what they encountered, and as they felt the discouragement, they spoke against the Lord and Moses. And they complained one after another. And they did this instead of praying, instead of fasting. Nag-una ba ang complain? And this is a reminder for us that whenever we are being redirected in life, if ever we do not know what is happening around us or that we are facing challenges, let us put our faith on Jesus. Let us worship Him. Let us pray to Him, asking for His divine will, knowing full well what is said in Jeremiah 29:11. That for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans for your future. And one thing that this verse resonates is that the need for us to trust God with everything and anything. Because in this life, God is the ultimate author of our life. Siya yung patuloy na nagsusulat ng istorya ng buhay natin. He knows what happened and He knows what will happen next. At sa ating buhay, we face many challenges and detours that will actually test us, our capabilities, our capacities, and our faith in Jesus. At nawa pag tayo ay humarap sa ganito, piliin natin ang taimtim na panalangin, ang taimtim na pananalangin. Let us not be carried away by our emotion or by the works of Satan. Let us prioritize praying and fasting over anything else, especially during spiritual warfare. Let us open, buksan natin yung ating mga kamay, yung ating mga puso't isipan, ready always to dwell into His words and promises so that our foundation is solid. At sa ating pagtatapos, let us remember to trust God at all times, knowing full well that He knows what will happen in our lives and that His ways are better and mightier than us. So mga kapatid, let us put our faith in Jesus Christ that we can be whole again despite the sins we have committed. At bilang pagtatapos po, tayo ay dumako sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga ipinarating mo, mga salita sa bawat isa sa amin. Natunay nga na whatever happens or whatever is happening sa aming mga buhay, dapat kami ay patuloy na magtiwala sa iyo dahil alam namin na meron kang plano sa aming mga buhay. Ngayong umaga, naway sa buhay namin ang aming mga natutunan mula sa iyo at naway magamit namin ito upang mapalago pa ang aming mga sarili and to also go and make disciples. Ang lahat na ito ay tinataas namin sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito at patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na maliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga po at pagpalain nawa tayo ng may kapal.